Hey guys, welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So welcome to our first podcast for the year 2026. Ayan, medyo matagal tayo nawala but we are back finally. Okay, so we are back again for another very interesting topic at very timely dahil it's a new year at ang i-discuss natin ay ang mga patok na negosyo ngayong year 2026. Okay, so meron pa rin siyang connection sa year 2025. Although may mga iniwan na tayo ng mga concept nung year 2025, 'no? Although may mga nadala naman tayo na based on our research, and sa mga articles din na binasa natin, magiging patok pa rin continuously for the year 2026. Pero meron din tayo mga bagong, ia-add na mga business concept na puwede niyong simulan ngayong 2026, okay? So, let's begin. So, etong mga businesses na 'to, kinat natin siya in three categories. The first is services, second is products, and the third is technology, okay? So, kinat natin siya into three categories kasi, medyo patok talaga etong three categories na 'to since last year up to this year at naglagay din tayo ng technology of course kasi moving forward yun na talaga yung magiging parang foundation ng mga businesses today, okay? So, let's begin with services. So, for services, number one is of course laundry. Dahil siyempre, based sa stats 'no, sa statistics ng year 2025 and continuously ngayong year 2026 'no, napakarami ng mga, ah, sabihin nating Gen Z, millennials, and mga, young working people ang, ah umaalis sa kanilang mga bahay 'no or nagsasarili, yun pala yung tamang term, nagsasarili, they're living alone, going away from home, 'di ba? Kasi prefer na nila to rent, to live on their own. Siyempre itong mga 'to, either students sila, professionals, may trabaho. So, isa sa mga sinasandalan nila na makakatulong sa mga weekly task nila or monthly task nila ay ang mga laundry services. Napakaraming mga laundry services. Actually, pumatok na 'to nung year 2022 pa lang. So, actually meron tayong specific podcast nung year 2022 na nagfo-focus sa, laundry business. So, ilalagay ko yung link sa baba kung gusto niyo ring, extensively marinig yung podcast na yun. So, nilagay natin yung laundry service kasi nagiging ano na talaga siya, nagiging go-to service ng mga tao talaga ngayon. So, they're opting to choose laundry services, they're opting to, not buy yung mga mahal na talaga yung mga washing machine ngayon lalo na yung mga high-end na may dryer, ganyan. Kung bibili naman silang mura, 'di ba, medyo masisira siya, sabihin natin after 2 years or 3 years and siyempre nakakapagod pa. So, marami na talagang tao ngayon na nagli towards laundry and napakaraming murang laundry services na talaga, na nag-o-offer ng value for money kaya nga mas nagli towards yung mga tao doon. So, patok 'to sa mga areas na dominant ang condominiums of course, kasi sa condo maliit lang yung space, hindi talaga makakapaglaba, no choice and of course busy yung mga mostly yung mga tao na nandun, either nag-aaral, may day job, 'di ba? So, meron silang kailangan na katuwang sa kanilang mga task which is yung laundry, okay. So, 'yan ang first under services, ang laundry. Ang second ay pet services. So, nag-boom ang pet services maybe for the last 4 or 5 years na at patuloy pa rin ang pagbo-boom niya. Ang maganda sa pet services guys, nagta-transform siya, lumalaki siya na lumalaki kasi nag-start 'to. Of course, nag-start siya sa aso, eh, 'di ba? Ang daming mga dog owners, 'di ba? Nag-transform siya. Nagkaroon naman ngayon, or since last year, nagkaroon ng huge, boost ng mga cat owners naman, 'di ba? And last year din, starting last year, nagkaroon ng huge boost sa mga exotic pets katulad ng mga tortoise, ng mga turtles, birds, hamsters, fish, 'di ba? So, ang dami, sobrang diverse ng pet industry ngayon at tulad nga ng sinabi sa isang episode ng Shark Tank 'no, the pet industry
we are actually looking at a $1 billion industry, which is totoo, guys. Kasi nga, makikita nyo rin yan, mababasa nyo rin yan sa statistics online na Gen Zs or damay na rin natin yung mga millennials, they're opting to have a pet instead of a child, 'di ba? So, mas naglilin towards sila sa pet kasi although big responsibility pa rin ang pagkakaroon ng pet, don't get me wrong, but it's less compared sa pagkakaroon ng syempre ng anak mismo, which is anak rin naman ang tawag nila sa pet, but a human being ba nakasama mo. Which is the reason why kaya nagli towards ang mga tao sa pagkuha talaga or pag-adopt ng mga pet nila. Kaya ang dami, kita niyo naman, 'pag stroll kayo sa mall, makikita niyo sa stroller hindi baby pet, 'di ba? So, ang dami. Sobrang daming opportunity. So, ano-ano ba 'tong mga pet services na 'to? So, number one, grooming. So, dominantly, yung grooming for dogs, andiyan yung mga Shih Tzu, mga Husky, yan ang mga very, very dominant sa grooming services. Dog food, cat food, andiyan din, 'di ba? So, mga cages, mga accessories, mga collars, 'di ba? Andiyan na rin yung mga pet tracker, andiyan na rin ah, yung mga treats, pet treats, tsaka yung mga bundled food for pets. Meron din sila na parang ano meron din services. I think this is more on the US market, pero meron ding mga services sa US na nagke-cater sila sa mga medyo matatabang aso at parang meron silang meal plan para pumayat yung aso, which helps them really. And also, another patok na service under pet services is yung mga pet walkers, 'di ba? So ang daming pet walkers kung titignan niyo sa BGC, sa Makati, ang dami mga nag-o-offer ng mga pet walkers kasi siyempre kapag may work ang isang pet owner, 'di ba? Kailangan kasi ma-exercise talaga yung mga dogs nila eh. So nag-hire talaga sila ng mga pet walkers para ma-walk yung pet nila tuwing umaga or tuwing gabi, depende sa oras na kailangan nila. So again, very, very patok na negosyo pa rin itong pet services. So regardless if gusto mo dog food, ah, cat food, pet grooming, anything, sobrang patok at ang daming nagbubukas na pet shop ngayon. Not just sa provinces but also in the metro. So it's a very, very high potential business for the year 2026 onwards. Next is logistics services. So itong logistics services or mga delivery services, it's a high scale business, I must say, no. So syempre, hindi naman tayo overnight makakapagtayo na lang ng logistics business, 'di ba? So high scale business siya, but again, moving forward, dito talaga maglilin towards yung mga businesses. Parang ano sila, they are a channel, middleman sila between consumers and sellers. Siyempre, sobrang booming na talaga yung online businesses ngayon. Lahat in-order na, 'di ba? Minsan pupunta na lang tayo sa mall para i-compare yung prices online tapos orderin natin sa online. So, kanino ba nagre-rely tong mga sellers na 'to? Nagre-rely sila sa mga logistics services. And I actually know a friend na nagtayo siya ng isang logistics business niya noong 2023 at ngayon lumaki na yung business niya, yung logistics business niya. Um, it's a proof lang talaga na yung need ng mga suppliers at ng mga consumers ng delivery services ay mataas pa rin kasi hindi naman natin masasabing sobrang crowded ng delivery services kasi kung sobrang crowded na niyan, hindi na matagal ng 1 week or ng 2 weeks yung mga delivery natin or kahit ng days. 'Di ba kung sobrang crowded niyan baka pag-order mo ngayon bukas or sa isang araw meron na. Pero 'di ba minsan, tumatagal siya kasi ang daming dine-deliver ta's konti lang yung nagde-deliver, 'di ba? So again, still high potential. But again, medyo mataas ang puhunan na kailangan mo dito. Okay. So that is our last, business for, services na category, okay? So now let's proceed to products. Products naman, magsisimula tayo sa clothing and mga thrift store. Sobrang pumatok 'tong mga thrift store na 'to, 'no? And I think we really need to give applause talaga sa mga Gen Z na mga consumer kasi yung mga Gen Z consumers ngayon, they are not really that
brand conscious. Lalong-lalo na yung mga teens tsaka yung ah, mga ano bang tawag natin sa mga around 20s, early 20s to middle 20s na mga, Gen Z. Kasi what they are looking at is yung fashion talaga itself, eh, not the brand 'no. So, kaya nga ang daming mga nagbo-boom na mga local brands, 'di ba? And hindi lang naman sila, pati yung mga, vloggers, mga celebrities, 'di ba, may mga, local na products na talaga sila na ginagamit. Hindi ini-endorse, ginagamit talaga kasi nagagandahan sila, nagugustuhan nila yung quality and everything, yung look. So, it's really the best time to go into clothing. Just make sure, of course, na passionate kayo dun kasi clothing is not just ano, eh, selling a product, it's all about expressing yourself, expressing your style, 'di ba? Having your own unique way of creating clothes para maka-fit, 'di ba, sa personality ng mga tao. So, again, it's not overnight siya ginagawa, maraming conceptualization na ginagawa diyan. Pero again, it's booming, eh, siyempre andiyan yung High Minds, 'di ba? Tapos ang dami ring mga local brands na talagang nagiging mainstream na. Dati parang makikita niyo lang siya online, ngayon may shops na, tapos ginagamit na rin siya ng mga content creators, ng mga celebrity. Nagiging mainstream na yung mga ganitong brands and also yung mga thrift stores, yung mga ukay-ukay. Dati iilan lang naman yung ukay-ukay, although medyo madami-dami din pala way back, pero parang nabawasan kasi siya, eh. Tas ngayon parang bumabalik na naman kasi nga again ang daming mga nagha-hunt sa mga thrift store. May mga nakikita silang original, but I think, hindi naman yun yung concern nila kung original siya or imitation, eh. Ang gusto lang talaga nila is yung style, which is yun naman talaga yung number one na gusto ng mga consumers. So again, if you're planning to go into business, you can consider selling clothing, products. Number two, and this is our last under, products, ito naman ay ang mga healthy products, ayan. So nakikita niyo naman since 2025 'no, or maybe 2024 pa lang, ang dami ng mga naging, conscious talaga sa health nila 'no, and sobrang nakakatuwa din 'yun siyempre dahil 'yun naman talaga yung dapat gawin. So ang daming mga naging runners, ang daming mga naging, gym rats, mga nagbubuhat, ang daming mga nagwa-walk na, ang daming mga nag-into, cycling, tennis, pickleball na sobrang sikat ngayon, badminton. So, ang daming mga naging active, 'di ba? Etong mga active, consumers na 'to, after nila mag-run, mag-gym, mag-basketball or any sports, naghahanap sila ng healthy products, yung healthy foods. Kasi siyempre yun yung nagko-complement sa workout nila. Kaya nga ang dami mga naghahanap ng mga keto products na mga less sugar, zero calories, 'di ba? Mga replacement sa mga high calorie foods na tinitake natin dati. So again, isa yun sa mga businesses na puwede niyong specialize. So, although may niche lang kayo dito, meaning meron lang kayong specific group na tina-target, which is yung siyempre mga health conscious na tao. But again, for me and based on our research pa rin 'no, this is still a huge chunk of, consumers dahil nga ang dami na ng mga nagiging health conscious talaga ngayon at kahit yung mga dati na hindi naman nagta-track ng calories nila, talagang nagta-track na sila ngayon. Tinitignan na nila yung label, guys. At ang dami ng mga consumers na nagko-call out sa mga coffee shops, sa mga restaurant and mga fast food, restaurants na maglagay kayo ng calories sa mga meal nyo. Kasi nga nagiging conscious na sila. Dati wala namang masyadong pakialam yung mga tao sa calories, but ngayon napakarami na. Again, it's still uh a niche market for you to target, but this niche is getting bigger and bigger and bigger. And it has great potential, not just in 2026, but also in 2027 or maybe up to 2028. Okay? So, yun ang second and last business natin na magiging patok for 2026 under products. And our last category is technology. Ayan, itong technology, medyo complicated siya and hindi rin siya gano'n kamura gawin. High scale 'to but ano, eh, sobrang high potential.
And I also want to note that etong technology business na 'to, mga tech businesses na puwede niyong simulan ngayong 2026, ayoko lang mag-expect kayo na magbo-boom kayo agad for 2026. Pero itong mga idi-discuss natin na 'to, ito yung mga type ng business na long term na magbe-benefit sa'yo for the next 5 years, for the next 10 years kasi gano'n naman ang technology, eh, 'di ba? Parang magpa-plant ka kasi ng seed and also, it's very important to be the first mover pagdating sa technology kasi kapag gumaya ka lang, nagli towards kasi talaga yung tao sa mga nauna, eh, kasi yun yung trusted, yun yung sanay na sila. Kaya nga sinama ko rin yung tech businesses for the year 2026 kasi there is still time for you to be the first mover or maybe not the first mover but one of the first to be in the industry. Okay, so ano-ano ba 'to? Number one is plantscape. Although ang dami na. So sasabihin niyo, ang dami na mga nagpa-plantito nung pandemic pa 'yan. What I'm talking about is yung mga plantscape. Ito yung mga garden talaga na nagbubunga sila ng mga fruits, mga garden na puwede mong, mga nagbubunga ng mga vegetables, ganyan. May mga services na existing dito although kokonti lang sila. Pero ang maganda kasi dito sa mga plantscape business, sila sa lahat ng bahay. Kasi usually ang plantscape, leaning towards sa mga villages, sa mga may malalaking space. Pero itong, specific na service na nakita ko online, kaya nila kahit condominiums. At very surprising 'yun kasi, ang liit lang kasi ng space, eh, sa condo. Suwerte ka na nga kung may balcony ka pa, 'di ba? So, kung may balcony man ang liit din, 'di ba? So, nagagawan nila ng paraan 'yun. At ang dami din mga plantito and plantita na nakatira sa condo at gusto nila ng sarili nilang landscape. So, nakakapag-provide sila dun. Although again, this is a niche market, no, but it's it really has a lot of potential to be big someday. So, kaya ko siya ina-add ngayon, kaya ko nga siya ina-add ngayon kasi um you could be the one. You could be one of the first movers in the industry. Although siyempre, tulad nga na nasabi ko, may mga nagpaplantito na nagpaplantita, pero mostly kasi aesthetic yung mga yun, eh. Ito kasi yung mga nagbubunga talaga. They, give you something talaga na pwede mong kainin, nagbe-bear ng fruit, nagbe-bear ng vegetables, 'di ba? So, that's the landscape that we are playing in right now under landscape. And lastly, under technology, it's renewable energy. So ano-ano ba tong mga renewable energy? Number one, sumikat naman na siya dati pa, pero I think dito na talaga nagpo-push yung mga solar panels. Sumikat na yung solar panels, I think matagal naman na eh, pero ang impression kasi ng mga tao, lalong-lalo na yung local market natin, local consumers, ang impression kasi nila sa solar panels is para lang siya sa mga, ah, commercial buildings. Katulad ng mga malls, ng mga, condominiums, siyempre meron sila niyan. Although back then 'no, iilan lang din yung mga commercial, ah, businesses or mga buildings na meron ng solar panel. Pero ngayon ang dami ng mga malls talaga na yun na ang standard nila. At ang maganda pa diyan, nagkakaroon na ng mga lower scale na mga solar panels na sa mga bahay, sa mga villages, sa mga small businesses, 'di ba? And actually you can even buy mga maliliit na solar panels na kayang, buksan yung ilaw nyo or paandarin yung maliliit yung appliances, 'di ba? So, gano'n na. Gano'n na yung nagiging landscape natin, gano'n na yung benefit na nabibigay ng mga solar panels at gano'n na namumulat yung mga consumers na, kailangan ko na 'to, kaya kong gamitin 'to, marunong na ako. So, nagiging knowledgeable na talaga yung mga tao at yung mga consumers pagdating sa renewable energy. And also, ang dami ng nakakatipid sa solar panels. Although mahal siya sa first na bayad, but kung titignan mo naman yung long term, mababawi mo pa rin siya. Again, may mga gumagawa na ng ganitong services, guys. Yun ang sinasabi ko. Pero kaya ko siya inad dito kasi iilan pa lang sila.
Iilan pa lang sila dito sa Philippines na gumagawa nito. Kaya you could still join the market eventually. Okay? So, ayoko naman kasi na mag-join kayo dun sa industry na kapag sobrang crowded na and everything, kaya in-add ko rin siya dito. Okay? Katulad ng sinabi ko nung una, may mga konsepto din tayo na mga iiwan na in the past, yung 2025. So, hindi ko na masyadong papahabain, isa na lang yung sasabihin ko. Ano yung isang concept na yun na gusto kong iwan na sana natin na 2025, yun na yung mga coffee shop. Tama na, sobrang dami ng mga coffee shop ngayon at ang dami na ring mga, consumers na bumibili ng mga high-end coffee maker sa bahay nila at gumagawa na rin sila ng mga sariling kape nila. So, if you want to join the coffee, industry, y you go ahead kasi kung expertise mo naman yun, why not, 'di ba? What I'm trying to say is sobrang crowded na. Sobrang I don't know how could you make your coffee unique versus the other 50 stores na malapit sa inyo, 'di ba? But what I'm trying to say is sobrang crowded na at kung makikisama ka pa dun para kang isang isda na sumama sa sobrang daming isda sa isang maliit na aquarium. That's my impression and that's my own opinion lang guys ha. But again, opinion ko lang yun. If you really believe in your concept, if you really believe on your product, kung coffee man yan or ano, you could still do it. But again, own opinion ko lang, 'di ba? Sobrang crowded na ng mga coffee shop at coffee industry dito sa Philippines. Okay? And yung potential niya ah, I think magiging ano na lang siya, stagnant na lang siya or bababa siya ng konti. Kasi nga ang dami ng mga nagko-convert sa mga home, coffee machines na mamahalin talaga at nakakapag-produce din ng same quality. That's just for me, okay? So ayun, I hope na may natutunan kayo sa podcast natin for today at, uh, welcome to 2026. I'm sorry guys na late na-release 'tong, podcast natin na 'to. But I'm happy to be back. I'm happy that meron na ulit tayong channel na active. Okay? So again, thank you guys. I hope na may natulong ako sa inyo at kung may comments naman kayo, suggestion or opinion dito sa podcast na 'to, feel free to comment down below and, kung, meron pa kayong time, you could still watch the old videos. Browse-browse lang kayo, nood lang kayo. And 'yun, thank you for watching guys. I hope, marami kayong natutunan and I hope na nakatulong ako sa inyo lalong-lalo na sa mga gustong mag-venture ng business ngayong 2026. Okay? So, thank you guys. Don't forget to follow our Facebook pages. I'm sorry, our Facebook page, isa lang pala, at negosyo lang tayo, our Instagram page at negosyo lang tayo. Okay? So thank you guys. See you on our next podcast. Peace.